Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pagkatapos nga pong makulong ni former Senator Bong Revilla, nagkalat po talaga ngayon ang mga fake news sa social media at ito ay kinukonekta kay Vice President Sara Duterte. So pinalalabas po ngayon ng mga Duterte haters na ang pinaka-mastermind nga po ng maanumalyang flood control, walang iba kundi ang mga Duterte, si VP Sara. So talagang iniiwas nila yung sisi dito sa nangyayaring korupsyon kay Martin Romualdez at dito kay Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin kung anong mga fake news po ang kumakalat ngayon sa social media at bakit kay Vice President Sara Duterte idinidikit itong si dating Senador Bong Revilla. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kaya nga, kung papansinin nyo ngayon, after makulong ni Bong Revilla, kaliwat kanan ang naglalabas ang fake news. Ano yung fake news na yun? Ito na, isa na yan. Ito. Isang fake news yan. Ano ho yan? Oh. Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, ano? Ganyan po siya. Bukod dyan, may iba pang lumalabas ng mga fake news. Meron pang with audio na kinuha sa isang mainstream media, kung di ako nagkakamali, Bilyonaryo Channel yata yun. Yun ang ginamit nila, hindi Bilyonaryo Channel yung gumawa. Pero yun yung pinagkuhanan nila ng magiging background para palabasin na ito yung balita na talaga itinuro daw ni former Senator Bong Revilla na ang mastermind daw itong si VP Sara. Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo. Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Ito mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng weteng. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, oh. Kinunik na naman. Bakit kasi yan ang kinuha mo ba na picture? Ano yun, naka-filter yan. Dapat ang kinuha mo, yung hindi naka-filter. Para mas nakita yung kagapuhan, yung katsakahan nito ni Palsis. Kasi dyan, filter yan eh. At ito, certified to, pink tiawa to. Talagang bilib na bilib to kay Pinoy. Kinunik na naman kagad, alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Pansinin niyo, di ba? May punto. Hindi niya binabanatan si Martin Romualdez na kahit pagbali-balik ta rin nyo, kahit ano pang gawin yung pag-divert, nangyari yung nakawan sa panahon ni Bongbong Marcos at talagang kinonsinti niya. Ngayon, yung sinasabi niya rito na pagdating ng susunod na administrasyon, let's say nga, parang kinukonsider na nila na si Sara Duterte yung magiging presidente at parang aminado na sila. Which is, doon talaga magpo-fall yun kung sakaling maglabas na po ng desisyon yung Sandigan Bayan. Kasi 3 taon tatakbo eh. I mean, siguro mga 2 years na lang siguro kasi 2026, di ba? So 2028, magkakaroon na tayo ng presidential election. So, doon talaga magpo-fall yun sa susunod na administration. So,
Yan ang magiging packaging nila na kaya pinalaya si Bong Revilla dahil kay Vice President Sara Duterte. So, yung packaging nila, yung narrative nila na may kuntsabahan between dito kay Bong Revilla at Sara Duterte, yan yung i-imply nila na may katotohanan lahat yun. Gago! Ito hihimayin natin yung sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka. You are an officer of the court. Tandaan mo yan, As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ka, lawyer ka. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabi mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila Tandaan niyan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka ni Remulla na magaling sa bendalo, na kahit dapat sana ay bawal siyang maging ombudsman, ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Di ba binanatan nga rin ni Remulla itong mga yung justice system, na kung ano na yung mga sinabi niya, kasi nung December ang ingay nila kasama si Bongbong Marcos na marami raw hindi magiging merry yung Christmas, maraming magpapasko raw sa loob ng kulungan. Ang napakulong lang daw ay maliliit lang, pero kinukonsider nila big fish daw yun. So binanatan ni Boying Remulla. So parehas sila nito ng dugo nito ni Palsis, na binabanatan nila yung justice system natin. Mga abogado sila, officer of the court sila, pero wala silang respeto. Okay lang naman balikan yung tuligsain mo or magkaroon ka ng, alam mo, pag hindi naging favor sa'yo yung naging hatol, kung ikaw yung nagdidepend, ikaw yung abogado ng kliyente na yun, pwede mong pwedeng ikaw yung magbigay ka ng comment mo Pero this time, na sila mismo ginagawan nila ng ibang negative impression yung court system natin, di ba? Nakakahiya, nakakawalang respeto. Meron pa nga daw isang abogado, ewan ko lang kung siya yung tinutukoy dito na pumunta raw ng Supreme Court na hindi naka-proper attire. Isipin mo, abogado, hindi alam kung ano yung formal attire para pumasok ka sa korte. So doon pa lang may pambabastos na. So what do you expect sa ginagawa niya ngayon dito, na binabastos din niya ngayon yung justice system? Pero dito, kitang-kita ninyo, kinukonek ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So, hindi niya close yun. So, ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Gago! Wala din tong common Commonwealth Wala rin tong common sense, no? Naturingan pa ding abogado. Pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Masyadong advance mag-isip tong mamang to.
Ay, hindi pala mama. Yung dalagang to. So, para niya sinasabi, yung Sandigan Bayan, nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So, you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya. Alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na, sandali, guilty na siya. Hindi pa nga, wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Hindi naman trial lawyer yata itong si Palsis eh. Maingay lang to kasi tulad ngayon, sabi nga 'di ba ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya naman nag-iingay lang to si Palsis kasi wala tong kliyente. Kaya ngayon nagiging dagdag pa sa pagiging abogado niya. Nagiging siya political analyst. So dahil bumabati ko sa mga Duterte at kinakampihan, alam naman natin na may kuntsabana between Marcos administration tsaka itong mga Duterte haters na to. So, nilagyan ngayon yung attorney, dinagdagan ng political analyst kasi nga walang trabaho. So, bukod sa kumikita siya sa pagbablog, nakakapanggoyo pa. Saan ka nag-aaral ng eskwelahan? Sisiguraduhin kung hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ng pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Ganun talaga. At the same time nga, parang pagdating ng 2028 at nakalaya itong si Bong Revilla, yan naman yung gagamitin nilang propaganda na, na binraso, ginawa ng paraan. Alam mo, lahat na lang doon sasabihin, minanipula, ginamitan ng kamay na bakal ng mga Duterte, yung Sandigan Bayan, para pakawalan itong si Bong Revilla. So, parang mangyayari nito, ipapalit sa ulo ni Bongbong Marcos itong si Bong Revilla kapag nagpalit na ng administrasyon. Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer? Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, ang tindi ng fake news. Ang tindi ng fake news. Eto gusto nyong malaman kung gaano katindi ang fake news? Alam nyo ba sa News 5, sa News 5, para lang kasakalaman ninyo, ang kanilang thumbnail ay talaga namang malupit. Ang title nila ay, babasahin ko na lang, hindi ko nailagay. Ex-Senator Revilla, kinumpis ka ang dalang gadget at damit sa kulungan. Kinumpis ka daw. Para bagang inilusot. Remember, di ba, pagka nung kabataan natin, uso-uso yung salita, confiscate. Ibig sabihin nun, ipinupuslit mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagka kinonfiscate yung iyong Yossi, halimbawa, may Yossi kang daladala sa school. O confiscate yan. O kaya kasi naalala ko nung panahon namin, hindi Yossi. Yung mga Game Boy. Ewan ko kung inabutan nyo pa yun. Kino-confiscate yan, o kaya yung Walkman. Alam niyo yung Walkman? Ngayon ay hindi na pala AirPods. Cellphone na pala ngayon. Yung Walkman nun, pag nagwa-Walkman ka ako, confiscate yan. Ibig sabihin, inilulusot mo. Bawal, inilulusot mo ngayon. Dinala mo, nilusot mo. Yun ibig sabihin ng confiscate. Kinu-confiscate. Bakit ganun? Para bagang ang dating dito, pinupuslit ni Revilla yung cellphone at yung damit. Hindi naman totoong ganyan na nangyari. Kinumpis ka ang gadget. Tapos sasabihin ng mainstream media na ang gumagawa lang ng fake news mga social media influencer lang.
Pero dito pakinggan natin dito yung yung wording nitong News 5 ng Channel 5. Kasi maganda yung pagkakaano rito ni Banat Bay sa panoorin natin. Gadgets at mga dalang damit ni Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsot na rin dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa line ng balita. Ay na balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letrang PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Grabe yung sensationalize talaga nitong no? Etong balita na to kay Senator Revilla, no? Antindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanga na lang hindi makaisip nito eh. Yung mga pinklawan, hayaan nyo na yan. Kasi yung mga pingtain na yan, ganyan na talaga yan eh. Kasi may agenda sila eh. Ang agenda ng pinklawan, agenda ng mga dilawan, agenda ng mga loyalistang tanso, yung mga bobong loyalista, ang agenda nila, durugin talaga si BP Sara Duterte. So anything na mangyayari na iskandalo, iko-connect nila kay Duterte. Kasi hindi nila mapatumba si Duterte. That's the truth. Hindi nila mapatumba si BP Sara Duterte. Kaya lahat iko-connect kay BP Sara Duterte. Saka nakakahiya dito, parang sa kanila, sa mga dilawang mga pingkiawa, mga loyalista, sa mga sympathizer ng NPA, okay lang na nakawan ng Pilipinas. Huwag lang maging presidente yung mga Duterte. Ganyan ang utak nitong mga to. Ako mas gugustuhin ko ng kahit sino maupo dyan. Diba? Huwag lang magkaroon ng malaking korupsyon. Kahit hanggat maaari nga, diba, matigil na yung korupsyon. Pero dito sa mga to, okay lang manakawan eh. Huwag lang may upo sa presidente yung ayaw nila. Tapos, yung kanilang amo na si Romualdez, gagawin nilang malinis. Kaya nga kasama ito doon sa eksena na yun. Na ginagawa nilang malinis si Romualdez, tapos kesyo ang parang ang dating nito, eto na yung mastermind. Putang ina. Hindi nga yan binanggit eh. Huli na lang binanggit yan. Pagkatapos ibigay yung papel ng DOJ nung time na yun. Huli na yan. Hindi talaga yan eh. Tapos ngayon, anak ng weteng. Kahit nga dun sa minority report eh, wala nga sa matrix yan eh. Wala sa eksena yan eh. Kalaban nila yun ha. Remember, si Senator Bong Revilla is not an opposition o in minority. Nasa yan? Nasa administrasyon yan. Pero hindi siya kasama dun. Ang lahat nagtuturo kay Romualdez. Tapos biglang out of nowhere, ito ikukulong. Papakita ko sa inyo mamaya yung matrix. Walang aircon, pero Tsaka isipin nyo, yung isinampang kaso rito kay Bong Revilla, si alias Pogi, di ba? Ang isa dun mga ghost project daw sa Bulacan. Dun pa lang medyo malaking questionable eh. Itong si Revilla, si Bong Revilla, taga Cavite.
ang Cavite binabaha din. So bakit niya ibibigay yung kanyang proyekto sa Bulacan? Diba? O pwede naman sabihin, hindi, parang hindi masilip, kumbaga ganun. Pero kung iisipin mo, kailangan pa ba magnakaw ng mga Revilla para umunlad yung buhay nila? Mayayaman na yung mga yan. Di ba may trabaho, nag-aartista, yung mga anak, nasa gobyerno rin. Kaya nakakabuisit lang isipin na binend talaga ng law, bending the law talaga. Yung nasa likod nito, yung mahilig mag-bending the law. Kaya, sabi nga, di ba, 2 birds in 1 stone to. So, yung mga Revilla ngayon, pwedeng yun ang gamitin para siraan sa Cavite, hindi manalo. Yung isang kalaban nila ron, yung mga Remulla. So, posible sila yung makikinabang sa mga nangyayaring issue sa mga Revilla. Kaya, yung nasa likod nito, magaling talaga sa bending the law. Pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na Sana, ang sabi ng TV5, hindi pinayagan. Pero yung title nila noon, kinumpis ka. Ewan ko ha, tanga ba ako o tanga lang talaga TV5 o talaga nagpe-fake news sila? Ginagawang tanga yung mga nanonood at malamang doon sila kumikita sa ginagawa nilang alam niyo, masyado na nilang minamaliit na talaga yung mga Pilipino. Ginagawa nilang mga engot na kung di mo nga naman kasi pakikinggan maigi, kung di ka magiging observant, mapapaniwala ka doon sa flow ng balita Pero dahil nga sa social media, marami na matatalino, lalo na kung medyo matalas yung mag-a-analyze, doon mo makikita. So, yung packaging nila, yung thumbnail nila, sinasabi nga dito, di ba, na kinumpis ka daw. Samantalang dito, hindi pinayagan. So, magkaiba, pero binibend nila yung mga words para magmukha itong tama. Pag sinabi mong kinumpis ka, tanungin nga kita, kinumpis ka ng teacher yung laruan mong daladala sa eskwelahan. Ano ibig sabihin ng kinumpis ka? Kinuha o pinauwi sa'yo? O pinaiwan sa labas? Di ba pag sinabing kinumpis ka, kinuha? Ibig sabihin, kinumpis ka, kinuha. Bakit yun ang title nyo, kinumpis ka? Ito pala sinasabi dito, hindi pinayagan pumasok sa loob. Pag sinabing hindi pinayagan, ibig sabihin, nagpaalam. So, pwede po ba ito? Kasi nagtatanong kung pwede ba ito suot ko. Hindi. Pag kinumpis ka, akin na yan, kukunin ko na, uwi ko na yan. O lalagay natin dito sa, hindi pinauwi sa kanila Ayan ito ay pinauwi na ho. So, hindi kinumpis ka. Putang inang bali. Di ba kayo marunong? Sorry nakakainit ng ulong kabobohan yan Paano na kinumpis ka ang pinauwi? Kinumpis ka nga Sabihin mo, kinuha. O, confiscate yan. Akin na yan. Diba? at yung mga non-negotiable natin na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede. Medyo out yung tanong ni Ted Pailon dito. Sa totoo lang, sorry Ted Pailon, minsan idol kita pero medyo sablay dito. Sa totoo lang, ba't ka naman magsusuot ng ganun? Parang common sense
Eh, kunwari ako may LB ako, ba't ko dadali? Kung nakulong ako, susuot ko sa loob. Para saan? Di ba? Eh, siyempre, pinipitik-pitik ng konti ni Ted Filon. Baka naman may sama ng loob to kay Bong Revilla, hindi natin alam. Pero, ayun nga, ine-exage nga. Di ba parang common sense naman. Alam nga naman magsuot. Parang ginagawa niyang mata pobre. Si Ramon Revilla. Na ipakikita niya sa mga kapwa niya, inmate doon. Although hindi pa rito si Bong Revilla convicted pero para maiko-consider mo rin kasama niya inmate na rin, di ba? So parang ipakikita mo sa inmate doon sa kulungan meron pa rin, alam mo yun, yung estado ng buhay magkaiba pa rin dahil sa magsusuot ka ng branded na damit. So doon pala makikita mo na meron silang ini-institute na na ibang ibig sabihin na parang palalabasin dito, pwedeng bigyan ng special treatment itong si Bong Revilla. Diba? I mean, sorry siguro maybe ako, I'm thinking I mean, I'm giving the benefit of the doubt kay Ted Filon na wala naman siyang masamang tinapay. Pero natawa lang ako kasi bakit mo naman natanong yun? Paano kung may suot akong lakos na dilaw? Bakit ka magsusuot ng lakos sa loob ng kulungan? Okay, Prada, magsusuot ka ng Prada sa loob ng kulungan. Sorry, medyo out. Yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Ano yung poporma si Senator Bong Revilla sa loob? Hoy, naka-Prada ako. Naka-Louis Vuitton ako. Ganon. Hindi kasi alam mo ewan ko kung sadya yung tanong niyang yun to sensationalize things na para bagang isang mayaman na nakulong ngayon, dukha ka na ngayon, lagot ka na ngayon sa batas, isa kang mayaman, magsusuot ka ng ganyan. Parang I don't know, I really hope na there's no malicious on that kind of question. But it's just so for me it's too obvious. For me it's too obvious na sinesensationalize itong balita na ito. For what reason, I do not know. At saka syempre, pag nakakita yan ng media na ang suot na damit ni Bong Revilla di ba, mamahalin, tapos may tatak na PDL. So, ando na kagad yung special treatment. Yung sasabihin, may special treatment to si Bong Revilla. Compare mo dun sa mga ibang inmate, ordinary yung damit, sa kanya branded. May tatak nga na PDL. So, alam nyo, yung talagang, ang feeling ko, dito parang, parang gusto nilang lumpuhin ng todo, yung dignidad. Ibaba yung moral dito ni Bong Revilla. Kaya, ganun yung mga questioning nila rito. But it is really obvious. Ang hinala ng mga tao, hinala ko na rin, siguro, malamang sa malamang, baka dahil pinalalaki to para matabunan yung tunay na mastermind. Di ba? At the same time, i-connect kay BP Sara doon. Kasi nga, alam na ito ay malapit. Hindi mo malapit, pero kaalyado ni BP Sara Duterte noong pa man. Di ba? Tingnan nyo. Ito ladies and gentlemen, observe ninyo. Observe ninyo na itong mga susunod na araw, ikukunik si Senator Bong Revilla dito kay BP Sara Duterte. Antay kayo. Maniwala kayo sa akin, ikukunik yan. Kapag hindi ho, Ako I agree dito kay Banat Bayan na ikukunik nila yan. At the same time nga, sinabi na rin yan ng mga political analyst, itong 2026, make or break na yan kay Bongbong Marcos. Kasi nga lame duck na yan So lahat na yan gagawin na nila. Gagawin na nila lahat para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ang nagiging casualty ngayon dito, itong si Bong Revilla. Ididikit nila yan para masiraan lang yung mga Duterte. Yun nga lang, ang nagagamit dito, pinakakawawa, itong si Bong Revilla. So,
antayin natin yan. Marami pa talagang lalabas na mga paninira dito kay Vice President Sara Duterte kasi kailangan na nilang gawin yan dahil malapit na po ang presidential election. By next year po, 2027, halos umpisa na po yan ng campaign period. So itong 2026 talaga ang pinaka-critical lalo na sa politika ng mga Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.